What's up, guys? This is Mad Ramos and this is Big Talk. I wouldn't change a thing even if I could. I'm feeling so good. Ay, syempre may hawak ako ng bola ng volleyball. Actually, itong photo na to is way back before pandemic. Nag-beach volleyball ako with my family kasi nag-vacation kami. And background check lang, bago kong pumasok sa showbiz industry, talagang naging atleta po ako ng volleyball. Naglaro po ako sa UST, sa Lord School, Quezon City. Talagang naging student athlete ako. Ito yung first love ko talaga, yung passion ko is sa volleyball. And up until now, naglalaro pa rin ako. Syempre yung lola ko, syempre my grandmother. Sobrang grateful po ako sa lola ko. Ito po is nung nag-taping po kami for a movie in Marawi. Unang sumalubong sa akin yung family ko, syempre, sinalubong nila ako, yung lola ko nandun, yung mga tita ko, tito. Pero unang niyakap ko noon, lola ko, kasi galing lang din siya sa birthday. So, binati ko kagad siya, kinis ko. Nagulat ako, sinurprise niya ako, nandun siya. So, sobrang na-touch ako. And of course, my mother. Itong picture na to, ito yung sa Mother's Day. Nag-dinner kami with my mother. Masasabi ko din na close din kami ng nanay ko. Of course, si daddy din close kami. Pero si mommy dito sa picture na to kasi ang kulit lang din namin eh. Parang kinikis ko siya for a picture lang. Tapos si mommy kasi siya talaga yung nag-guide sa akin sa lahat ng bagay. Pati sa pagpasok ko po dito sa showbiz industry. She's my guide talaga. Parang siya yung nagiging guidance ko sa lahat ng ginagalaw ko. Ang dami ko natutunan sa kanya. Dito, pinakita ko na nag-pray ako sa last day. Mamimiss ko yung Ramadan. Actually, ngayon namimiss ko na nga kasi tuwing Ramadan talagang very holy talaga siya sa amin eh. Na humihingi ako ng guidance kay Allah, ng patawad. Kahit naman hindi Ramadan, humihingi pa din ako. Pero iba talaga pag Ramadan eh. Mafe-feel mo talaga na sakripisyo to eh. Nadami ko rin natututunan sa Ramadan, yung pag-sacrifice na mahirap talaga, yung hindi pagkain, ganyan. Ito, syempre mga tropa ko. Naalala ko tuloy. So, shoutout sa inyo, man. Yung mga tropa ko dyan na since day one. Since elementary ako up until senior high school, sila talaga yung nandyan. Source of happiness ko talaga sila kapag mga dating sa mga kasiyahan, ganyan. Itong mga tropa ko na to, pagdating sa kalokohan, oo, pero matitino yung mga yan. Naghiwa-hiwalay na kami, iba't ibang school na eh. Pero pag may gala, iisa pa rin kami. Kompleto dapat, walang nagkukulang. Siyempre this was in Dubai. Nag-visit po kami sa mosque na to with my family. And unang pagpasok ko palang grabe, na-amaze talaga ako. Kasi pagdating mo talaga sa mosque, talagang you'll find peace inside mosque kasi sa mosque mahahanap mo yung peace na hinahanap mo kasi malapit ka kay Allah, sa God. So, nag-pray kami dyan as a whole family as one. So, nakakatuwa. Billiards, katulad niyan, bilyaran. Mahilig po ako mag-billiards kasi yung kapatid ko, si Lidat, kapag wala po kaming ginagawa, mga gala lang, pampalipas oras para nagbi-billiards po kami. So, di naman kami mga pro, okay? Di naman ako magaling, pero I just find happiness sa pagbibilyar. Lalo na pagkasama ko yung mga tropa ko, yung utol ko, yung kapatid ko, yung kuya ko, pa naglalaro kami, talagang minsan may money involved pa, pustahan kami. Siyempre, di ako papatalo. Tignan mo, may gloves pa ako dyan, bibili pa ako para lang talagang maganda yung laro ko. Ito po sa, Korea, sa South Korea po. Ayun yung pumasok kami sa parang ito yung parang mga culture and tradition ng sa South Korea. Pumasok po kami, tapos nag-try po kami ng yung parang suot nila. Tapos naalala ko ba, sobrang lamig noon. Tapos onting layering lang yung suot namin dyan. So nilalamig kami ng buong family ko. And nakakatuwa, sana makabalik kami sa Korea kasi nakakamiss yung weather. Nakakatuwa lang, yung mukha ko dyan, parang nakaganon pa ako. Parang ewan. Ayan, ito po yung mga baguhan pa po ko sa GMA po, Sparkle, last year. Naalala ko po to, first ever guesting ko po sa Unang Hirit. Naalala ko po sa eskwelahan pa po siya. Tapos I got so overwhelmed kasi first time ko po may experience na
I mean, di naman ako sikat, di ba? Parang pinagkaguluhan ng mga estudyante kasi minsan nga hindi nila ako kilala pero ang gwapo naman ito, sino to? Tapos pinagkaguluhan nila ako. Tapos na-overwhelm ako, sabi ko, wow, ganito pala yung feeling. So, natuwa ako na na-overwhelm. Tapos pawis ako nun, hindi ko alam anong gagawin. Tapos kasama ko po niyan si Josh Ford at si Cheska Fausto that time. So, nakakatuwa sila makatrabaho. First, ayan, grabe. Sobrang exciting yung moment na yan kasi dati pinapangarap ko yan eh. Yung mapapanood ko lang sa movie na maglalakad sa red carpet, sa blue carpet. First ever GMA Gala ko to 2025. Sobrang kinakabahan ako. Lagi ko iniisip, ano kaya susuotin ko? Ano kaya itsura ko? Na-overwhelm ako, di ko alam kasi kinakabahan. Paano kaya ako maglalakad? Di ko alam paano ba yung kamay ko, ganun ba ako? Kaya yan yung kamay ko nakataas kasi may mga idol akong Koreans, mga K-pop group katulad ng BTS, si Jungkook, idol na idol ko. Napansin ko, sinearch ko, how to walk on red carpet, BTS, sinearch ko. Tapos, ganyan lang sila, ganyan. So, simple lang. So, ako, gayahin ko na nga lang. Pero, nagaya naman, pero itsura hindi. Pero at least nagaya natin yung mga posing. Ayan, syempre. To be awarded as the first ever Ultimate Campus UT ng Sparkle. Sobrang thankful ako. You guys changed my life. Kasi before, iba-iba talaga yung... Di ko mahanap kung saan talaga ako mapupunta yung path ko. Yun na, nagdire-diretso siya. Months of training, workshops. Tinuruan talaga nila kami paano maging mabuting artista, maging mabuting tao, at maging magaling na performer. So, shout out to them and thankful talaga ako na ako po is blessed enough to win this award. And may Campus QT2 na. So, good luck sa mga nag-audition and pagbutihan niyo po. I wouldn't change a thing even if I could. I'm feeling so good.